Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan matagumpay na nakuha ng dalawa ang pinakamamahal na espada ng hangal na si Elder Son na makikita sa isang gilid na labis ang panggagalaiting nararamdaman, at makita naman ito ng dalawa ay naisipan nilang lalo pang sagaidan ang pagkainisip ng hangal na Elder sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga salita dito. Sa nakaraan ding video ay nakita nating sa kauna-unahang pagkakataon ay hinalikan ni Senior Sister Han ang ating bida na dahilan ng biglang pamumulan ng mukha nito na animoy sobre sa dugo. At ang nangyari naman ay labis na nakapagbigay sa ilang mga cultivator ng hinagpis gayong si Senior Sister Han daw ay kanilang napupuswan subalit hawak na pala ito ng ating bida. Na makikita namang labis na lamang ang pagtagas ng dugo sa kanyang mga ilong dahil ito lamang ang unang pagkakataon na halikan siya ng isang babae habang makikita naman sa likuran ng mga ito ang hangal na si Ran Changling na lalo pang nagdilim ang paningin dahil sa halikang naganap. At matapos naman ang nangyari ay nagdudumaling sinabi ni Senior Sister Han sa ating bida na kailangan na daw nitong umakyat ng entablado upang masimulan na nito ang kanyang laban, habang siya naman daw ay magpupunta muna sa isang gilid upang panuurin ang labanan nila ng hangal na si Ran Changling. At habang papalayo ay mariin niyang sinambit sa kanyang isipan na napakamangmang daw niya gayong hinalikan niya si Chen Feng sa harap ng madaming cultivator subalit agad din niyang giit sa kanyang sarili na nadala lamang siya ng sitwasyon kaya naman ang ating bida daw talaga ang dapat sisihin sa nangyari kanina. Sa parihong sandali naman ay makikita ang isang cultivator na tila nahihibang kung saan malakas nitong sinasabi sa lahat na ang paghalik daw ng babae sa harap ng madaming cultivator ay isang napaka-romantic na tagpo kaya naman baka daw meron ding babaeng cultivator ang may gustong humulik sa kanya dahil naghihintay lamang siya dito at wag na din daw itong mahipa. Bukod pa dun ay gaya daw ng ating bida ay lalaban na din siya kaya naman baka daw may gusto bigyan siya ng pampaswerteng halik kahit na isa lang, na labis namang ikinadismaya ng mga nakakitang cultivator sa paligid. Matapos nito ay lumipat ang tagpo sa ating bida kung saan ngayon pa lamang niya na-realize ang nangyari dahil sa narinig niya sa nahihibang na cultivator at sa pag-iisip niya sa nangyari ay labis siyang namula at onti-onting lumabas ang dugo sa kanyang ilong. At dahil sa pag-iisip ng nangyari ay labis na lamang ang saya niyang naramdaman dahilan upang para na itong baliw na magsasayaw sa gitna ng entablado habang tuwang-tuwang ipinagsisigawan na hinalikan daw siya ng kanyang Senior Sister Han na pinakamagandang babae sa kanilang sect at nangangahulugan daw lamang yun na siya ang pinakagwapong individual sa kanilang Chen Yuan sect. Habang sa isang gilid naman ay makikita ang hangal na labis na lamang ang panggagalaiting nararamdaman sa ating bida gayong tila daw ay inaasar pa siya ni Chen Feng base sa pagpapakita nito ng affection sa kanyang mismong harapan na animoy na nanadya. At sa isip-isip pa nito na sa oras daw na matapos na niya ang ating bida at tuluyan itong mapaslang ay sisiguraduhin niyang isusunod niya si Han Yuer gayong labis na din ang pamamahihan nitong idinudulot sa kanya na di daw niya kayang palampasin. At makalipas pa nga ng ilan pang sandali ay tuluyan na ding nag-umpisa ang paliksahan kung saan agad na tinanong ng referee ang dalawa kung handa na daw ba silang parihong lumaban, na agad naman na tinugunan ng dalawa at may pagkakalmado nilang parihong sinambit na handa na daw silang makipaglaban sa isa't isa. At nang marinig naman ito ng referee ay malakas niyang ipinahayag sa lahat na ang magaganap daw na laban ay ang ikalimang round ng ikalimang laban kung saan ang sino man daw na mananalo sa round na ito ay mapapabilan sa nangungunang mga outer sect disciple. At matapos masambit ng referee ang hudyat ng pagsisimula ng laban ay mabilis na umatake ang di na makapaghinti na hangal kung saan habang nagpapakawala ng nakakapangilabot na pressure ay mariin niya ding sinasabi sa ating bida na mabilis niya lamang daw itong tatapusin at wala daw siyang aititirang kahit kunting hininga dito. At nang makita naman ng mga manunood ang ginawang paglalabas ng napakalakas ng pressure ng hangal ay agad nilang nasambit na mukhang mabilis lamang daw matatapos ang laban gayong ginamit na ni Ran Changling ang buo niyang lakas sa unang pag-atake pa lamang at bukod pa doon ay higit daw na mas mataas ang level nito kisa sa ating bida kaya naman siguradong di ito madedepensahan ni Chen Feng. Kung saan makikita naman itong may pagkakalmado o lamang na nagtanong sa hangal kung plano daw ba nitong labanan siya ng physical na pag-atake. At kung ganun daw ay pagbibigyan niya ito upang malaman nila kung sino sa kanilang dalawa ang nagtataglay ng di matatawarang physical na lakas. Na agad din namang tinugunan ng hangal, aniya na kung lalaban daw si Chen Feng sa kanya ng sabayan gamit lamang ang sarili nitong physical na pag-atake ay nag-aabala lamang daw ito gayong nasisiguro daw niya na madudurog lamang ang braso nito sa kanyang suntok.
Maya-maya pa ay tuluyan nang nagtama ang dalawang suntok kung saan dahil sa lakas ng salpukan ay nakalikha ito ng matinding pagyanig sa ibabaw ng entablado kasabay ng malakas na pressure na nagmamula sa sagupaan. Subalit ilang sandali lamang ang lumipas ay agad na ding naramdaman ng hangal ang lakas na nagmamula sa suntok ng ating bida dahilan upang bahagyang mapahiwit ang kanyang mga labis kasabay ng pagkabigla nito sa nangyari. Maya-maya pa ay di na nga din nakayanan pang tumagal ng hangal na si Ran Changling sa kanilang salpukan at kasabay ng malakas na pagsabog ay makikitang bahagya na ding tumilapon ang hangal senialis na lamang si Chen Feng pagdating sa physical na lakas dito. At sa isip-isip ng hangal matapos niyang makabawi ng balansi na di daw siya makapaniwalang mas malakas pa ang physical na pangangatawan ni Chen Feng kaysa sa kanyang lakas kahit na lamang siya dito ng 2 puntos pagdating sa cultivation level. At habang di may pinta ang kanyang pagmumuka ay mariin niyang nabanggit na papaano daw naging impossibly na mas malakas ang gaya ng ating bida sa kanya na naka-about na sa tugatog ng pagiging posterior heaven. Habang makikita naman sa paligid ay ilang mga cultivator na natuwa gayong nakita nilang mas lamang pa ang kanilang idol pagdating sa lakas kumpara sa hangal, habang sa kabilang banda naman ay makikita ang mga cultivator na labis na lamang ang pagkamangha sa ipinakitang lakas ng ating bida kung saan nasabi pa ng isa na di man lang daw napagalaw si Chen Feng ng buong lakas ni Ran Changling. At dahil sa kahihiyang natatamo sa kanyang mga naririnig sa paligid ay may panggagalaiti niyang sinambit na papaano daw naging posible na makasabay si Chen Feng sa kanyang buong lakas gayong nasa 5,000 kilo na ang kanyang suntok. Dagdag pa ng hangal na sigurado nido na nanday si Chen Feng sa kanilang salpukan kaya naman may pagbibintang niyang inakusahan ang ating bida na gumamit daw ito ng martial arts para lamang makasabay sa kanya habang siya naman ay purong physical na lakas lamang. Natinugunan naman ng ating bida at may pagkakalmado niyang sinambit na wala daw siyang ginamit na anumang martial arts at talaga daw lamang na napakahina ng suntok ng hangal kaya madali lamang niya itong nadepensahan. At dagdag pang panglalait ng ating bida na ang pinakawalan daw nitong suntok ay katumbas lamang ng suntok ng isang 2 taong bata kaya naman kahit daw daliri lamang niya ang kanyang gamitin ay di ito makakaapekto sa kanya. Dagdag pang sambit ng ating bida habang marahang nakatingin sa kanyang kamao na ang pinakawalan daw niyang atake ay isa lamang normal na suntok at kung bibigyan daw naman niya ito ng pangalan ay masasabi niyang bagay itong tawaging common attack palm na masasabi nilang simple lamang. At ang lahat naman ng paliwanag ng ating bida ay di napaniwalaan ng hangal na si Ran Changling at upang makatakas sa kahihiyan ay mariin pero niyang ipinagpilitan na gumamit daw talaga ng martial skill ang ating bida gayong napaka-impossibly daw namang makasabay ito sa kanyang buong physical na lakas gamit ang sarili nitong suntok lamang. Dagdag pa ng hangal habang nanggagalaiti na wag daw silang linlangan pa ni Chen Feng gayong di daw naman magagawa ng isang cultivator na gaya nito na nasa 7th layer of posterior heaven lamang ang makapaglabas ng 5,000 kilo ng suntok na nagagawa lamang ng mga katulad niyang nasa 9th level of posterior heaven na. Na may pang-asar namang tinugunan ng ating bida na kung gayong daw na di matanggap ng hangal na mas malakas ang physical na pag-atake niya dito ay isipin na lamang nito na isang milagro ang nangyari para matahimik na ito sa kanyang kadaldalan. Habang sa isip-isip naman ng ating bida na wala talagang maniniwala sa ipinakita niyang lakas gayong siya lamang ang nakaalam ng patungkol sa Dragon Blood na siyang dahilan upang makapag-cultivate siya at ang simulan ng lakas buhat dito ay ang 5,000 kilo na pataas. Habang sa parihong sandali naman ay makikita ang mga cultivator na labis na lamang ang pagkamangha kay Chen Feng kung saan sambit ng isa na kung totoo daw na walang martial skill na ginamit si Chen Feng sa salpukan ay nangangahulugan lamang na wala ng cultivator ay makakapantay sa lakas nito kung nagtataglay lamang sila ng kagaya ni Chen Feng na level. At ang nakakamangha pa daw dun ay kasalukuyan pa lamang na nasa 7th layer of posterior heaven ang ating bida subalit nagtataglay na ito ng 5,000 kilo ng suntok papaano pa daw kaya kung umabot na ito sa 9th level of posterior heaven. Habang makikita naman sa itaas si Chen Gayen na labis na namamangha sa ating bida kung saan sambit nito na napakamahiwaga daw naman ng ating bida gayong nagtataglay din pala ito ng pambihirang katawan na nakuha niya sa pagko-cultivate. Ayon naman sa master ng Chen Yuan sect na si Zuo Bufan na para daw sa kanya ay wala ng sinumang sa mga outer sect disciple ang may kakayahang tumapat sa physical na lakas na taglay ni Chen Feng. At matapos niyang makapagbigay ng kanyang palagay ay agad niyang tinanong ang hangal na si Ran Yuzo kung ano daw naman ang masasabi nito sa kanyang nakitang lakas ng ating bida.
na tinugunan naman ng hangal at may pagkakumpiyansa niyang sinabi na di siya napabilib ng ating bida gayong di lamang daw naman sa lakas na lalaman kung sino ang mananalo sa labanan. Maya-maya pa ay marahan nitong sinabi sa master ng Chen Yuan Sect na manood na lamang daw ito ng laban upang malaman nito kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang mga sinabi kanina. At habang nakatingin si Master Zuo Bufan sa entablado ay marahan nitong nasambit na mukhang ginagawa na daw ni Ran Xiangling ang lahat ng makakaya nito para lamang mailabas at maipakita sa lahat ang tunay nitong lakas. At habang mariing nanunood ay pahabol pa niyang sinambit na di na daw siya makapaghintay na malaman ang resulta sa kung sino nga ba ang mas malakas sa dalawa at bukod pa daw dun ay gusto din niyang makita ang buong potential ng ipinagmamalaking disciple ng hangal na si Ran Yuzo. Guys, pasensya na kung dito kung muna puputulan ang video dahil baka di umabot ng upload mamaya. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan sa ibabaw ng entablado kung saan tuluyan nang ang gagamit ng isang napakalakas na teknik ang hangal na si Ran Xiangling upang talunin si Chen Feng at upang patunayan sa lahat na dilang lakas ang basihan para matawag na nakaanggat. At dahil sa paggamit ng hangal ng pambihirang teknik ay agad na lalaki ang ulo ng hangal na si Ran Yuzo at may pang-iinsulto pa niyang sinambit na sana daw ay nakikita ni Yan Qingyu ang laban gayong dito nila malalaman kung sino sa kanilang dalawa ang magaling magturo at pumili ng disciple. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto niyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Hanggang sa muli mga kaibigan. Follow.